Dito naman tayo sa LU decomposition. Okay. Sa LU decomposition, ang ginagawa lang natin sa LU decomposition actually is yung usual na dito po pala is ang binigay is yung lower at saka N at saka U, or lower at saka upper. And we are about to determine its A, yung yung value niya, in which ano pala yung pagkuha natin doon sa yung sa A niya. Okay, determine A at saka yung constant. Okay. So sa A, yung formula natin dito, or yung pattern na sinusunod natin dito is just yung row natin dito, yung didistribute natin ito sa lahat ng each column of this sa U natin, di ba? So, first thing to do is to multiply. Okay, let's say 1 times 1 times 1 is equals, okay, 0 times 0 plus 0 times 0 plus 0 times 0. 0 times 0. Yan. Pangalawa, ito, madidistribute naman natin yan dito sa column 2, which is 1 times 0, 1 times 0, plus 0, 1 times 2 po pala. 1 times 2, plus 0 times 3, plus 0 times 0, times 0. Okay. Pangatlo, ang na naman yung gagawin natin? Doon na naman sa pangatlong column natin, which is 1 times 4. 1 times 4 plus 0 times 21 times 21 times 0 times 0 plus 0 times 0. Okay. Anong susunod natin gagawin? Kung sa una ginawa natin is row 1 up to i-distribute natin sa lahat ng column, dito na naman tayo sa row 2. Okay, sa row 2 meron tayong 1, 1, and 0. Okay, starting to column 1. 1 times 1, then plus 1 times 0, plus 0 times 0. Ayan. Okay, next, 1 times 2, 1 times 3 times 3, 0 times 0. 0 times 0. Okay, next. Sa pangatlong column na naman tayo. 1 times 4 plus 21 times 1 times 1 plus 0 times 0. Okay, next. Ano na naman yung next dyan? Next. Ito na naman sa ika-3 row tayo, di ba? 3 row. Ito sa pangatlong row. Okay. So, ano yung magiging natin? So, 1 times 1 times 1. 1 times 1. Okay. 1 times 1 plus 5 times third times 0 plus 1 times 0. Yan, 1 times 0. Okay, next. Sa pangalawang column tayo. 1 times 2. 1 times 2 plus 5 third times 2 times 2. 5 third. 1 times 2. 5 third times, I forgot. 1 times 2. 5 third times 3. 5 third times 3 plus 1 times 0. 1 times 0. Next, 1 times 4 plus 21 times 5 third times 5 third plus 0 times 1. 0 times 1. Yan. So, after that, yung makakuha tayo this time ng A natin, which is by just na natin yan, i-simplify natin, okay? Let's say
1 times 1. 1 times 1 plus 0 times 0 plus 0 times 0. This is actually 1. Ito lang dito, ha? This is 1. Okay. Okay. 1 times 2. 1 times 2 plus 0 times 3 plus 0. Dito is 2. 2. Next. 1 times 4 plus 0 times 2 plus 0. This one here is 4. 4. Ayan. Hanggang matapos natin dito. Okay, 1 times 1 plus 0 plus 0. This is 1 then. 1. 1. 1. 1 times 2. 1 times 2 plus 1 times 3. This one here is 5. 1 times 4 plus 21 times 1 plus 0. This one here is 25. 25. Okay. 1 times 1 plus 5 times 5 third times 0 plus 1 times 0. This one here is 1. 1 times 2. 1 times 2 plus 5 third times 3 plus 0. This one here is 7. Okay, the last term that we need to get, 1 times 4 plus 21 times 5 third times 0. 1 times 4 times 21 plus 1 times 4 plus 21 times 5 third, 21 times third plus 1 times 0 is equal to okay, that is 39. 39. 1 times 4 plus 21 times 5 third, 39. Okay, so ito yung hinahanap natin. Nakuha na natin yung tinatanong na A. Then, tinatanong na naman is determine A and ito. Ito yung hahanapin natin dito. Ayan. So, by the way, paano natin yan masosolve? So, ano yung usual na nakasanayan natin sa determinant? Yung gagawin natin dyan is just that, okay, let's copy here, somewhere here, 1, 1, 1, 2, 5, 7. Yan. Yan. So, ito, the same as the process na nakasanayan natin, times yan, then, ayan. Okay. So, number 1, 1 times 5 times 39. Ayan. Okay. Plus 2 times 25 times 1 plus 4 times 1 times 7. Okay, yan. I-subtract natin yan up to here, yung papunta dito. Yan. Ayan. And ayan. So, 1 times 5 times 4. Then, plus 725, 7 times 25 times 1. Okay, next. 39 times 1 times 2. 39 times 1 times 2. Okay. This is equal to how? So what is the value? Let's calculate first.
1 times 5 times 39 plus 2 times 25 times 1 plus 4 times 1 times 7. This one here, the first row is equal to 273. 273 minus, let's calculate here the second row. 1 times 5 times 4 plus 7 times 25 times 1 plus 34 times 1 times 1 ay 2. 39 times. Okay, this is actually 273 then. 273. 273. And as soon as we subtract this one, these two, this value here, we've got 0. And we now determine that our is singular. This one here is singular. 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 Okay. Ayan. Yun lang yun. Sa ulitin, yung lang i-distribute natin each row sa lahat ng column natin. Yung ganun lang siya kadali. So, dumako naman tayo sa Gaussian elimination. Sa Gaussian elimination, ang pinakaunang gagawin natin actually is i-zero natin dito lahat, di ba? Yan yung pinaka-main first step na gagawin natin. So, di ba? Ang naisip natin, 0 na ito is yan yung concern natin. Ito lang kasing 1, 2, 3, yan yung hindi 0. So, i-zero natin ito, di ba? Po, ma'am, i-zero natin. So, i-bring down natin yung mga elements natin. Meron tayo dito. And, gagamitin natin is yung sa top niya, which is yung 2, 0, negative 1. Ito. Yan. So, i-add natin yung dalawa. And, as we can see here, if we add these two, 2 plus negative 1 is positive 1, which is not actually 0. But our concern is to make it 0. So, anong gagawin natin? We need to find multiplier for this one. And, nakita natin na syempre, concern natin is ma-0 ito. So, 2 times negative 1 is negative 2. 2 times 2 is 4. 2 times 0 is 0. 2 times 1 is 2. And 2 times 0 is 0. 2 times 1 is equal to 2. Ito yung panibagong gagamitin natin to add dito sa pinakauna nating row. Okay. 2 plus negative 2. Diba? 0. 0 plus 4, 4. Negative 1 plus 0, negative 1. 0 plus 2, 2. 1 plus 0, 1. 0 plus 2, 2. Yan yung nabuo nating elements. So, we need to multiply this to negative 1/4. At gagamitin natin yan later part doon sa natin, sa i-add na naman natin sa row number 2. Okay, row number 2. Diba? Yung sa row number 2 natin, ito siya. 0, 1, 2, 0, 0. Nanggalingan dito sa row number 2 natin. Okay? So, ang gagawin natin this time is, diba? Ito, i-multiply natin. Negative 1/4 times 4 is just equal to 4/4, negative 1. Okay? Negative 1 times negative 1 is, syempre, magiging positive siya because it is negative. So, negative, both negative. So, magiging 1/4 siya. So, 2 times ito, negative 1/4, magkakaroon tayo ng 1/2. And negative 1/4 times 1, magkakaroon tayo ng negative 1/4. And negative 1/4 times 2, magkakaroon tayo ng negative 1/2. So, i-add natin naman yung dalawa. Okay. 0 plus 0, 0. Negative 1 plus, 1 plus negative 1, magkakaroon tayo ng 0. 2 plus negative 1/4 is equal to 9/4. And so on and so forth. Makikita natin dito, syempre, okay? Negative 1/2, negative 1/4, and negative 1/2. So, this time, nabuo na natin. Na 0 na natin itong dalawa, di ba? Na 0 na natin. Ito yung gagamitin natin sa pangatlong row. Ito, which is
Yung pangatlong row natin, this time, nakuha na natin. Okay. So, ano naman yung problema natin this time? Yung magiging problema natin, di ba? If we analyze the problem, makikita natin na we succeed making this 1 to 0, but we are leaving to one element that is not equal to 0, which is this one here, di ba? Yan yung problema natin. Which is, meron na tayong this time, 1, negative 2. Yan siya. Di ba? Yan yung problema natin this time. So, ang gagawin natin, anong gagawin natin this time? Ang gagawin natin, we can find any multiplier na we would think na later part na gagamitin natin, magkakaroon tayo ng 0. Siyempre, ito kasi yung susundan ng ating panibagong mga elements. Okay, let's say ito, di ba? 0. Ito yung pangatlo. 3 row natin ito. Then, syempre, our concern is to make, let's say for example, andito yung natin, yung pang-apat. Before, di ba? Meron tayong 0, 0, 1, negative 2, 0, and 0. So, the thing is, hahanap tayo ng multiplier natin to make this one to 0. So, this is negative 9 times 4. So, negative 9 times 4 times 0 is already 0. Negative 9 times 4 over, negative 9 over 4 times 0, 0 pa rin yan. And this is negative 9 fourth, of course. Negative 9 fourth. So, negative 9 over 4 times times negative 2, magkakaroon tayo this time ng 9 over 2. 9 over 2. 9 over 2. 9 over 2. So, this time negative 9 times 9 over 4 times 0 is 0. So, syempre, negative 9 over 4 times 0 is 0 pa rin. So, let's add. 0, naging 0 na yan. Syempre, they are opposing signs. So, meaning 0 na yan. So, negative 1 half, negative 1 half, negative 1 half plus 9 over 2. Magkakaroon tayo this time ng 4. So, negative 1 4 minus, plus 0. So, as is na yan, negative 1 4. And mayroon na tayong pang-last na row. Nakuha na natin yung pang-last na row natin, which is 0, 0, 0, 4, negative 1 4, and negative 1 half. And we bring it down here. Ito yung panibagong, panibagong elements natin. So, our concern is, hahanapin natin yung mga new elements natin na kakalabasan ng ating problem. So, number 1, as you can see here sa, let's say, 1, 2, 3, 4, diba? This is 1, 2, 3, and 4. Sa pang-apat na column, you can see here, this is, yung coefficient niya is 4. So, let's say 4 except 4. So, meron tayo doon, 1/4, 4, which is, magkakaroon tayo this time ng, this is actually negative. Magkakaroon tayo ng x of 4 is equal to negative 116. 4 times. Okay. Shift solve lang yan. Okay. This time, magkakaroon tayo ng negative 0.0625 or negative 116. Okay. Negative 0.0625. So, concern na naman natin. Bakit ito yung inuna natin po? Kasi yan po yung pinakamaliit na unknown. Sa column 1 tayo. Okay. Sa naman, sa row 3, makikita natin sa row 3, yung coefficient niya, dito sa x of 3, diba? X of 1, x of 2, x of 3, x of 4. Dito yung equal na dito. So, 9 over 4, x of 3, negative 1 half, x of 4, and of course, yung equal niya dito, which is negative 1/4, magkakaroon tayo ng x of 3 is equal to negative 1 over 8. So, let's proceed sa row number 2. Sa row number 2, ang walang
value lang tayo is sa x sub 1. But we have x sub 2, x sub 3, and x sub 4. Actually, we do not have x sub 4. So, we also do not have another side. Okay. So, this time, sa x sub 2, meron tayong 1, meron tayong 2, and meron tayong 0 for x sub 4, and magkakaroon tayo ng x sub 2 na 1/4. So, let us proceed sa number 1 na row, sa row number 1. Sa row number 1, makikita natin actually na ang meron lang tayong value is x sub 1, x sub 3, which is 0 na yung x sub 2 and 0 yung x sub 4. Ang kalalabasan ng ating elements is sa x sub 1, ang value ng x sub 1 natin is 7/16. You just have to substitute anyway. So, our concern this time is we will be using now itong party na naman. Itong dito. Yan, dito. Yan yung gagamitin natin sa pangalawang column, di ba? Sa pangalawang column. But before that, let's write yung nakuha natin doon. This is ano yun? Negative 1/8. 7/16. Okay. Sa x sub 1, which is 7/16. Let's, x sub 2 is 1/4. X sub 3 is negative 1/8. And x sub 4 natin is negative 1/16. Ayan. So, hahanapin natin this time is ito. Yan yung unknown natin dyan, di ba? So, as I have said a while ago, yung gagamitin natin this time is yung dito. Yun lang dyan, yung dyan. Okay, unahin natin dito sa pang-apat na row number 4. Which is, as you can see here, the same as 2. Ang meron lang tayong value is yung coefficient ng x sub 4, which is meron tayong 4. And meron din tayong negative 1/2 sa opposing side, which is negative 1/2. Okay, yan. So, if we equate that, so siyempre, is equal to negative 1/2, magkakaroon tayo this time ng negative 0.125 or negative 1/8. Okay, negative 1/8. Okay, since nakuha na natin dito, sa second column tayo, ha? Focus naman tayo dito sa pang-third row. Sa pang-third row natin, yung pattern has pagkakasunod-sunod, 9/4, yung coefficient niya. Yung dito naman sa x sub 4, mayroon tayong negative 1/2, di ba ito? So, yan. Then, negative 1/2 sa another side na naman. And this time, kompleto na tayo ng value, substitute the value of x sub 4, magkakaroon tayo ng x sub 3, which is ganun lang pala yun siya kadali. So, let us proceed sa column or row number 2. Sa row number 2 natin, meron tayong coefficient sa 2, 3, and we do not have sa coefficient ng 4 and sa 5. So, you just have to input it here. And magkakaroon tayo ng x sub 2 is equal to 1/2. Lastly, last but not the least, dito sa row number 1. Itong sa row number 1, ha? Sa row number 1 natin, ang meron lang tayong coefficient is sa x sub 1. And x sub 2, we do not have. And x sub 3, meron tayong negative 1. And x sub 4 is 0. And of course, sa column number 2, which is wala tayong value. So, input. Okay, lagyan natin. Ayan. Ang kalalabasan ng x sub 1 natin is negative 1/8. So, negative 1/8. X sub 2 is 1/2. X sub 3 is 1/4. And x sub 4 is negative 1/8. Or, you can actually choose decimal places by just i-divide lang natin yan. Yan yung magiging value ng hinahanap natin. Ganun lang siya.
And now, let us proceed. Dito po ma'am sa number 6. This is problem 6. For problem 6 actually. Problem 6. Okay. Unang-una, it is being asked in the problem that the four blocks of different masses, M1, are connected by roofs. Ito yung mga roofs. Negligible mass. Three of the blocks lie on an inclined plane. Ito yung inclined plane natin. The coefficient of friction between the blocks and the plane being, ito siya, gamma 1 up to 3. And the equation, the equations of motions for the blocks can be shown to be, ito yung mga equations na given sa atin. Equations. Okay. Equations. Okay, ayan. Meron tayong apat na equation. And in each, meron din tayong corresponding mass. Ito, meron din tayong corresponding gamma. Okay, now, the problem that we need to understand here is to answer this equation. To how can we manipulate an equation and find yung mga value nito. Oo. Because where T1 denotes the tensile forces in the roofs and A is the acceleration of the system. Determine A and Ti if gamma is 45 degrees and G is 9.81. So, mayroon pa palang given na theta is 45 degrees tapos yung G natin, yung gravity of the Earth, 9.81. Okay. So, dito sa natin, unang-una, anong gagawin natin? We need to make yung natin. Titingnan natin yung mga coefficient ng each natin. Sa equation 1 natin, makikita natin that we only have T1, but T2, T3 has no value actually. So this time, anong gagawin natin? Okay, let's say dito natin isulat. Ayan. Ayan. Ano yung T1 natin? Meron tayong 1. Kasi coefficient yan is 1. And T2 and T3 has no value. Diba? So, T2, 0. And T3 is 0 din. But, when we are looking to its mass, yung mass dito, meron tayong 10. Diba? 10. And this 10 here, we need to, that this actually is, up to here is our T1. Okay, T1, T2, up to, let's say, T2, T3, and A. Okay. Now, sa pangalawa naman, di ba meron tayong T1, but our coefficient here is negative 1. Negative 1. Meron din tayong T2, which is 1. Meron ba tayong T3? Wala, di ba? So, 0. So, sa mass natin, yung mass natin is 4. Okay, ito, 4. Proceed to equation 3. Meron tayong T1? Wala. 0. Meron tayong T2? Of course, we have, but negative. Meron tayong T3? Of course, we have. And meron tayong mass 5. Now, proceed sa equation 6. Equation 4. Di ba wala tayong 1 and 2? So, they are considered as 0, 0. But we have our equation here na we have coefficient negative 1. Okay. So, yung mass 4 natin, meron tayong mass which is 6. Ayan. Yan yung value natin. So, this time, naka-create na tayo ng equation. And the problem that we will be looking at first here is yung mga corresponding niya dito. Diba? T1 plus M1 is equal to ito dito. But, that's not a problem anymore. Why? Because, given that we have our masses given here, and we also have gravity of the Earth, and given that we have our theta, we also have our gamma. So now, let's calculate. Okay. Our mass 1, what is our mass 1? We have 10 times 9.81. We also have sine 45. Ay ito, di ba, given siya. Minus, ano to? Di ba, given din siya, 0.25 times cosine
45. Now we have 52.025. 52.025. Now, dahil tapos na tayo dyan, proceed naman tayo dito. Ano yung mass 2 natin? We have 4. 4 times 9.81 times sine 45 minus yung ano natin is 0.3 times cosine 45. Mayroon tayo this time 19.42. Dito 19.42. 19.42. 423 pala. Okay, we are in 3 decimal uniform decimal places. Now, pangatlo, we have here, this is M3. Okay, ano yung M3 natin? We have 0.02. 0.02 times 9.81 sine 45 minus, ano natin, which is, no, I commit mistake here. This is our mass 3, which is 5. Sorry. 5. So, yung ano natin dito is 0.2 times cosine 45. Now, we have 27.747. 27.47. 27.747. Ayan. And lastly, we are asked to, yung mass 4 natin, which we have, yung mass 4 natin? 6 times 9.81, we have negative 58.86. Negative 68.86. So, ano yung gagawin natin dito? Okay. Diba, kompleto na tayo ng, kompleto na tayo. Try. Diba? Itong dito, yan dyan, lahat ng dito, isi-zero natin yan. So, our first, is negative 1, 1, 0, and 4, 52.025. Ayan. I know, this is negative 19.42, 19.423, 19.423. Now, i-minus natin itong sa taas niya, which is 1, 0, 0, 10, 52.423. Yan. Ayan. Diba? Okay. Now, since we are dealing with subtraction, and negative 1 minus 1 is negative 2. Negative 1. Yeah, negative 2. But, we need to look any numbers that we can multiply here sa baba to make it let's say to make it 0, kasi our goal here is ma-zero natin to, di ba? Itong dito. So let's say multiply natin yan sa sa 1, negative 1. So dito magni-negative 1 dito. This never mind, magni-negative yan. So negative 1 minus negative 1 is 0. 1 minus 0. 1 minus 0, 1. Siyempre, 0. 4 minus negative 10, that is 14. Then, 19 minus 52.423 is equal to 71.423. Yan.
Yung nakuha natin dito, ipapalit na natin doon sa nakuha natin. Di ba? Dito. Papalit natin yan. Okay, let's say this one here. Saan natin malagay? 1, 0, 0, 10, 52.025, 0, 1, 0, 14, 0, 1, 0, 14, 71, 423. Yan. At dahil na mayroon na tayong new, di ba, na zero na natin yan, then ito na naman yung magiging problema natin to make this zero. Yan yung ano natin. So our goal that time, 0, negative 1, 0, negative 1, 1, 5, 27, 747. Okay. So, ano na naman yung ima-minus natin dito? Di ba? Meron tayong new. Ito yung ima-minus natin. 0, 1, 0, 14, 71.423. Yan. Which is, if we take a look at this one, negative 1 minus 1, di ba? The same situation. So we need to find any na minus tayo. Okay? So this one, let's multiply it to negative 1, magiging negative 1, negative 14, and negative 71.43. Then minus yan, subtraction. 0. Of course, 0 din yan. Then 1 minus 0 is 1. Then 15 minus 14. 15 minus 14. 29. Okay. 15 and hindi. 15 ba to? This is not actually 15. Okay. This is 5. This is 5 actually. Sorry. 5. Okay. 19. Dito naman 27. 747 minus 71.43. This is actually 99.17. 99.17. 99.17. We have 00119. 00119. Okay. Na zero na natin. Ang last goal lang natin is ito. 0, 0, negative 1, and 6. 0, 0, negative 1, and 6. Negative 58.86. Diba? Minus 0019 9 99.70. Yan. Okay, now 0, 0, negative 1 minus negative 1. Okay, diba 0 na to? Ay, this is, sorry, my mistake, this is 90. Okay, let's find another solution para makakame up tayo na ma-zero natin ito. Kaya ito lang kasi yung pinaka-last na problem natin dito, di ba? Yan. Dito siya. Ito, yan dapat yung ma-zero natin. But negative 1 minus 1 is, of course, negative 2. So we have find ways, our multiplier, na makakakuha tayo dito, makakame up tayo ng 0. 0, 0.
Ano yung kailangan natin? Negative 1. Negative 1 times 1, magiging negative 1, magiging negative 19. Negative 1, negative 19, magiging negative din yan. Negative 58.86 minus 99.195 is equal to, okay, this is negative 1 minus, okay, na 0 na yan. 6 minus negative 19 is 19, 20, 25. So, dito, 40.335. Yan. 40.335. So, let's substitute it there. Meron tayong 0, 0, 0, 2, 5, 40.335. Ayan. Yan yung bagong ano natin, equation natin, which is ito, T1 saan na natin, ang pangit ng pagkakasulat. One, 0, 0, 10, T1, T2, T3, A. 0, 1, 0, 14, 52.025. This is 71.423. Pangatlo, 0, 0, 19, 19, 1, 19, 99.17, 99.17. Lastly, 0, 0, 25. This is 0, this is 25, and 40.335. Ayan. Okay. Di ba, isang ano lang tayo dyan? Di ba? 25, 40.335. Dito, kapag equate natin ito, since one unknown lang tayo dyan, makakakuha tayo ng A is equal to 1.613. 1.613. Ayan. Ayan. Then, let's substitute doon sa pinaka first. Or, pwede dito para makuha natin yung T3 natin. So, this time, okay, let's erase the, erase na natin to. Negative T3 plus M4 A is equal to negative M4 G. Negative T3 plus, ano yung 4 natin? 1, 2, 3, 4. 6. 6 times 1.613 is equal to negative 6 times 9.81. So, this time, makakakuha tayo ng T3. So, ano kaya yung value natin dyan? Ayan. 6 times 1.613 is equal to negative 6 times 9.81.
Okay, meron tayong 68.538. 68.538. Okay, this is Newton. By the way, the ano dito is meter per second squared. Since nahanap na natin yung T3 natin, di ba? Nahanap na natin, pwede na natin kunin yung T2. Dito, anong lang dito is T2. So, let's substitute T2 plus T3, 68.538 plus yung M3 natin, 5 times 1.613 is equal to 5 times 9.81 sin 45 minus yung gamma 3 natin, 0.2 cosine 45. Meron tayong value this time na 48.860. Okay, sa T1 naman natin, you just have to substitute again. Yung T1, yan lang yung ano natin. Plus yung mass 1 natin, 10, times yung A natin, 1.613, is equal to mass 1, 10, times 9.81, sine 45, minus 0.25, times cosine 45. We have T1 is equal to 35.89. 35.89 Newton. So now, nakuha na natin yung T1, T2, T3, at saka yung A. Yung, again, yung T1 natin is 35.89. Ganun lang siya yung gagawin pala natin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I am gonna discuss to you the mistakes or somewhat like yung hindi ko yung mga pagkakamaling na commit ko during my midterm examination because of my inconsistencies when it comes to studying and doing my ACADS because of organization that I've run through. I've experienced a lot of struggles and yes, I commit mistakes that I did not expect to come this far. But now, let us proceed to, let's say, solving problem as to the midterm. Okay, for solving problem, we have here the problem, determine the roots of x sub of x, fx negative 13, negative 20x plus 19x squared minus 3x cubed by graphically using bisection method, determine one root, and letter C using false position method and determine one other root. For B and C, use a stopping criterion of one person. So yung pagkakamali ko po dito is yung hindi ko pagkakaunawa or hindi ko na-understand easily when it comes to answering the problem by the concept. Let's say, kung saan na lang ako nag-solve without even understanding how I am gonna come up a initial guesses. Okay, yung gagawin natin unang-una dito is punta tayo sa equation 5, which is meron tayo doon number 4. Sa number 4, i-input lang natin yung problem, which is yung equation natin, which is we have at A, yung negative 3, yung B naman natin, 19, at saka yung letter C natin, negative 20, and letter D, negative 13. Okay, makakakuha tayo riyan ng root natin, which is, let's say, meron tayong root 1, x sub 1 is equal to 4.730, and root 2 is equal to 2.05, and root 3 is meron tayong negative 0.45. Okay, so dito lang tayo dyan tayo nahihirapan because we are solving out of context yung concept natin. So what are we gonna do here is mag-assume tayo sa pag-graph natin, mag-assume tayo ng any numbers. Pero
yung numbers na yon dapat yun yung pinakamalapit sa lower at saka sa upper or sa pinakamaliit natin na value at saka pinaka-maximum value na meron tayo sa roots natin. But before that, ano pala yung pinakamaliit natin na value? Diba? Yan yung negative 0.35 at saka pinakamalaki natin is 4.730. So, syempre, gagawa tayo niyan ng table natin. Yung magkakaroon tayo ng initial guesses, yung step, at saka yung kung saan siya mag-end, at saka mag-a-ask din yung calculator natin ng step. So, now, let's do the process. So, punta po tayo dun sa equation natin, sa table, okay, table number 7. Then, just write the equation. Okay, i-write natin yung equation. Write the equation. Of course, sa pag-write natin ng equation, negative 13 minus 20x plus 19x squared minus 3x cubed, mag-ask siya ng start. So, asan tayo mag-start? Di ba dahil dyan sa problem natin, nakita natin na yung pinakamaliit natin is negative 0.45. So, ano ang dapat natin gawin dyan? Ano yung dapat na mas malapit sa kanya? Di ba pinakamalapit sa negative 0.45x is, let's say, mayroon tayo dyan negative 1 of course. So, ano naman yung pinakamalaki nating value? 4.730. So, we can guess na, syempre, 5 yan. Yan yung pinakamalapit dyan na pwede natin gawin. Anyway, you can input 4 something above 4.730. But, gawin na natin whole number. Okay, let's say, negative 1, 0, 1, 2, 3, 4, and 5. Yan. Yan siya. Okay? Yan. Okay. So, another thing is, ayan. Mag-start tayo, di ba, sa table 7, sabi ko sa inyo, mag-start tayo, mag-ask siya, mag-start tayo ng negative 1. So, saan pala tayo nag-end? Di ba, nag-end tayo actually dito sa, di ba, ito yung end, nag-end tayo dyan. Okay, let's say 5. So, ano yung step natin? We can assume any numbers. So, let's say, ayan, ang lumabas sa calculator ko, 29, which is yan yung f of x natin. Don't forget, baka malabaliktad natin, yung f of x natin is just ry in graphing paper. 29, negative 30, negative 17, negative 1, and 17, 19, and negative 13. So, yan. Madali lang yung pag-graph natin. Siyempre, dumaan na tayo sa pag-graph. Yan yung pinaka-simple math na ginagawa natin. Okay. Ayan. So, how? Yung pag-graph natin, let's say yan. This is 0, 1, 2, 3, 4, 5. So, ano yung pinaka-maximum number natin? 5. Diyan na lang. So, yung dito is negative 1. So, since napakalaki yung y natin, we just assume that every, dito is 5 ha. Pwede na yun actually 5, 10, 15, 20, 25, and 25, and 25, and 30. 25, 25, 10, 15. Oh, the same as to here. We have here, say, 5, let's say 10, and 15. But the maximum number is 19. So, dito, sa pag-graph, just graph actually yung natin, mga nakuha nating value. And, okay. Unang-una, ano yung value natin na nakuha natin sa negative 1? Siyempre, ayan, negative 1 and 29, di ba? Ito, let's say, andyan siya. Negative 1, 29, somewhere here. Okay, 0 and negative 13. So, let's say, this is somewhere here. Ayan. And, another thing, meron tayong 1 and negative 17. 1, negative 17. Let's say, somewhere here. And we also have 2, negative 1. 2, negative 1. So, let's say, dito yung negative 1 natin. And somewhere here. Okay. Okay. And another thing, meron tayong 3, 17. 3, 17. Ayan. 3, 17. 3, 17. Meron tayong 4, 19. Yung 19 natin. So, this is basically wrong. 3, 17. We're not talking about negative side. 3, 17. Somewhere here. And we have 4, 19. Somewhere here. And we have 5, negative 13. Dito yan siya. Yan. Okay. So, i-graph natin to. Okay. Siyempre, just connect yung pag-graph lang as usual that we are doing. Okay. Yan. Connect natin. Yan. Yan yung pag-graph natin. Ayan. So, ayan yung na-come up natin na
na graph. Okay, let's say ganyan. But this is not exactly the graph that if we input it to the Excel or any materials. It's just that we, So, yung kung saan dyan, yung natin, nagtagpo sila dito, yan yung mga roots natin. Okay, yan, isa, dalawa, tatlo. So, dito, as you can see, we can estimate this one as, let's say, yan is from 0 and, 0 and negative 0.44, or let's say negative, yung root natin, negative 0.45. Dito, meron tayo dito actually, let's say, 0 to 1 point something. 0, 1 point something. Let's say 1.8. And dito, meron tayo dito, let's say, 0 up to 4.9. So, depende na lang yan sa atin. It's just an approximation as to how we get the roots. But definitely, yan siya yung pagkuha. Okay, again, huwag natin kalimutan kung paano natin kinukuha yung pag-assumption. Kapag yung roots natin, dapat kung saan pinaka malapit na, kung sa lower natin, negative 0.45, we can assume na negative 1. And sa pinaka taas, pinaka maximum or upper natin is 4.730. Pwede natin gawing 5. Yun lang, dun tayo nagkakamali actually. And basically, yung ginawa ko dito, kung saan ako kumukuha ng mga value, hindi ko kasi naintindihan kung ano yung pag-assume ng yung step at saka yung start at saka yung end. And that's all. Let us proceed to number 2. Yung using bisection method. Sa bisection method pala, ito, correct na ako dito sa bisection method. As you can see here, yung nagkamali lang ako dito dahil sa mga careless. Masyado kasi akong careless because I was afraid of failing the subject, failing the exam. But being afraid of doing nothing make your future blurry. Kasi hindi ka naman nag-study, so ano yung mangyayari sa'yo. So, actually, gulong-gulo na ako kung ano yung gagawin ko dyan. Pero, yes, ito yung pagkuha ng bisection method. Yung sa bisection method, actually, ang kukunin lang natin is yung iteration, yung XU, XR, siyempre, kapag makuha mo yung XU, before I forgot, meron pa pala tayong XL dito. XL, and meron tayong, syempre, hahanapan natin or kukunin natin yung mga corresponding ito, yung kung merong XL, XUXR, meron din tayong FXL, input lang natin sa equation, FXU, and meron tayong FXR. So, ang kaibahan lang pala ng dalawa, yung bisection method at saka yung false positioning method is yung formula na dapat sinusunod natin, yung pagkuha lang ng XR. So, ano pala yung difference ng dalawa? Yung difference ng dalawa actually is yung una, yung pagkuha ng XR. So, ano yung kaibahan? So, since correct na ako sa, one mistake lang doon sa FXR, sa bisection method. Yung pagkuha pala ng bisection method, paano ko ito kinuha yung sa XR dito? Yung sa pagkuha lang natin is, let's say, i-add natin XL plus X sub U, i-divide natin yan by 2. But what makes it different from false positioning method is that, yung sa false positioning method, is meron tayong formula sa pagkuha ng XR, which is yung formula natin sa XR is equal to, let's say, XR is equal to XU minus FX sub U, XL minus X sub U over FX. Yung tatanda natin dito is FXL, and i-minus natin yan so dito. This time, ang nakuha ko lang na madaling principle dito is tinatandaan ko na dito na the same yan sila dito. Okay? Din dito, kung yung FXL naman, yun siya yung nandito, then yung XL minus yung upper, lower and upper. So, yan yung tinatandaan ko sa false positioning method. So, the same as process to this, yung tatandaan din natin is kung paano natin nakukuha, paano natin nalalaman kung sino sa dalawa yung nag-stay at sino sa dalawa ang mag-i-equal to X sub R. So, you have to take note this one, ha? Kapag yung if X sub R, if X sub L times FXR is, let's say, yung equal niya is less than to 0, this, will remain, magre-remain yung X sub L. Yung X sub L remain, and, kapag naman, yung fx sub L natin is greater than to 0, kabaliktaran yung mangyayari. Okay? Magre-remain dito is yung X sub U. Okay? And this time, X sub L is equal to X sub R, and dito is X sub U is equal to X sub R. Yan lang yung tatandaan natin dyan sa dalawa. They have the same process as to how we gonna solve. Ang kaibahan lang is paano natin nakukuha yung XR. Okay? So, mag-example tayo sa
false iteration method. I mean, false positioning method. Kasi nagkamali ako doon. So, meron tayong dito, let's say yan. Okay, yan. And, let's say, yan. Actually, I've already solved this one. We need to just, punta tayo doon sa kung paano ko sinolve. Okay, ayan. So, here is the, okay, asan yung false position method? Ito. Sa false position method natin, ito yung tatandaan natin, ha? Ayan. Since napakataas yung process, we just need to come here. Punta tayo dito. Di ba sinabi dun sa, yung sa iteration natin, what was the, I forgot, criterion of 1%. So, dito, yung nakuha natin ditong dalawa, yung criterion, nasa pagitan lang dito. So, meaning, andito lang yung 1%, dyan yung hinahanap natin na value. So, we need to stop here. Stop na tayo dito, ha? Stop na tayo dyan. Kasi nakuha na natin yung value. Ayan. So, yung pangatlong problem naman pala is use a stopping criterion of 1%. Then, iba na naman growth yung kukunin natin. Di ba? Ibang growth. So, since ibang growth siya, tapos, di ba, ibang root. Ang ginawa ko dito is, sa false position method, ang kinuha kong root is 2.049. Yan yung ginamit ko. So, ano yung example natin? Paano natin ito na-come up? Itong dito. Siyempre, ang pag-come up lang natin dyan, yung pag-assume natin, yung sinabi ko sa inyo kanina, na kapag nag-assume tayo, let's say 2.049, ano yung lower ng 2.049 na pinakamalapit sa kanya? We can assume either 1.5 or, let's say, 1 na lang. Sa example naman, we can actually conclude na this is 3 kasi mas malapit doon. So, gawin natin, you just have to substitute dito sa formula and makukuha natin yung value niyan. Okay. Then, this time, just repeat the process. Okay. At makakakuha tayo ng final value. Okay. Ito rin yung bisection method ko. Nakuha ko actually. Ayan. Okay. But, now, yan, nag-solve din ako ng ibang, yung ginamit ko yung roots ng 4.73, nakakuha ko ng mga value. But, I stopped there. So, let's solve yung, yung another problem, which is, ano yung problem natin? Number 3 na tayo this time. Yung sa number Now, sa number 2 tayo. Number 2, you are designing a spherical tank to hold water for a small village in a developing country. The volume of liquid it can hold can be computed as V is equal to pi h squared times 3 or minus h over 3, where V is equal to volume in cubic meter and h is equal to depth of water in tank in meters and R is equal to the tank radius in meters. If R is equal to 3 meter, to what depth must be the tank be filled so that it holds 30 cubic meter? Use 3 iteration of the false position method to determine your answer and determine the approximate relative error after each iteration. Employ initial guess of 0 and R. So, as you can see here po, yung sa, mayroon ng given equation. Ito yung equation natin. Okay, yan yung equation natin. And it says that, dyan actually, dapat it can carry let's say, 30 cubic meter. So, yan yung natin, concern natin. Siyempre, sa natin, it already stated in the problem that we have our radius, which is equal to 3, di ba? 3 meter. So, ang gagawin natin po pala dito is, let's say, di ba, meron tayong 3 meter, asan yung, yan. You just have to substitute it to the problem. Let's say, yan is equal to, V is equal to pi h squared 3 times 3 minus h over 3. Okay. Unang-unang ginagawa natin dito pala is dapat nagigets natin yung problem that we are solving. And do not be afraid of the figure. Kasi later part, marirealize mo na madali lang pala yung problem. Nahihirapan lang tayo because we are overthinking of the problem. So, it says here that we have here yung, yung hahanapin natin dyan is yung h natin. So, yung gagawin natin dito? Actually, masasolve pala natin ito by through shift solve na makakakuha tayo ng h value na which is equal to 2.026. 9. So, dyan na, pwede na tayo mag-stop dyan during our calculation. Yan yung matutukoy natin yung answer. But now, let's try answering the problem. Okay. Yung hinahanap natin, huwag natin kakalimutan na kapag we are dealing with the false position method, we need to, let's say first, yung hahanapin natin is yung I, then X, XL, X sub U. Wait a minute, I just have to make it, yan. Yan. Just wait a minute. Wait a minute. Okay. So, yan. Ang nangyayari kasi sa atin dito, we overthinking the problem. Yun yung nangyari sa akin, which I definitely, hindi ko rin ma-explain. Yan. So, ayan. IX.
Ayan. Ayan. Okay, let's say this is our iteration and this is our XL and this is our XU, XR. Siyempre, kapag substitute natin yan sa problem, sa equation natin, makakuha tayo ng different value. Okay? Ayan. Ayan. Fx sub L, Fx sub U. Sundan lang natin yung pattern. Wag natin kakalimutan yung pattern. And here, meron tayong Fx sub L times Fx sub R. And somewhere here is our EU. Okay? EA. Okay. Ayan. Okay. So, take note. Sa pag iteration natin, let's say, di ba, sa problem, it says in the problem that the initial guess is 0 and R, which is our R actually is our radius, we have 3. So, ano yung lower natin? Siyempre, 0, hindi naman pwede magiging 3. Kasi yung lower naman talaga, yung 0 yung pinakamaliit. 0 and this is 3. So, another thing, paano natin hahanapin yung XR? Wag natin kakalimutan na kapag we are dealing with XR sa false position method na dapat yung XR natin is equal to XU minus Fx sub U XL minus XU over Fx sub L minus Fx sub U. Yung tandaan natin dito is the same as to this. Yung ginagawa ko actually, yung sa akin this time, nag-aano na lang ako ng mga variables. Let's say yung XU ko as, let's say, my XU is X. Ginagawa ko siyang variables para hindi ako nalilito kasi sa later part. Gagamitin din naman natin yan para input na lang, di ba? So, XU, let's say my XU is X and FXU is Y. Then, X sub L, A minus, let's say A minus X. And over B minus 1. So, yan yung ginagawa ko. Ginawa ko this time. Okay, let's say Y. Then, A minus X over B minus Y. Okay, syempre, this time dahil mayroon na tayong, mag-a-ask siya ng X. So, ano pala yung X natin this time? I mean, yung XU natin. Di ba yung XU natin dun sa problem is 3? So, we do not have yet the FXL and FX sub U. But let's multiply it. Okay. Yung Fx sub L natin, input natin yan doon sa formula na meron tayo. Ano yung, yung equation na meron tayo. Pi h squared times, natin? Times 3 times 3 times 3 times 3 minus h over 3 minus 30 . So now, let us proceed to, di ba, sinabi ko kanina, na kapag greater than to 0, mag-remain yung XL. But, our mag-remain yung XU, di ba? Mag-remain yung XU, which is 3. But, our XL is equal to X sub R, di ba? 1.592. So, input na naman natin yan sa equation, mag-ask yung equation natin, ano yung X natin, which is represent as our XL, so 1.592. Makakakuha tayo this time ng Fx sub L na negative 10.339. So, if it is 3, 26.549. 549. So, this time, ang wala naman sa atin is XR. So, ano yung XR natin? Paano natin makukuha? Okay. So, this time, ano yung XU natin? XU is 3. Yung Y natin, ito yung ginagamit ko, which is same lang siya dito. Yung input lang yung ginagawa ko. Ano yung Y natin this time? Which is, siya yung Fx sub U, 26.549. So, ano naman yung XL natin, which is yung A? Diba, XL natin is 1.592. So, ano naman yung B natin, Fx sub L? Yung Fx sub L natin, actually, syempre, ano yung Fx sub L natin? Ano pa, di? Negative 10.339. And we come up, answer A, 1.987. 1.987 X sub R. 1.987 X sub R. So now, let's back to the equation. So mag-ask siya ng ano yung X natin. So 1.987. So we come up a answer of negative 1.005. Okay, so let's multiply this to our negative Fx sub L times negative 10.339. Makakuha tayo ng 10.387. So, this is greater than to 0. So, as usual, magiging XL is equal to XR tayo. 1.987. 1.987. And remain XU. Yan.
So, let's get back to the equation na naman. So, ano yung XL natin? Yung XL natin is 1.987. Makakakuha tayo ng negative 1.005. Then, ano na naman yung XC natin? Yung XC natin is 3, 26.549. And we do not have yet the XR. So, again, balik tayo sa equation. Our X or XU is equal to, ano yung XU natin? 3. So, ano na naman yung Y natin? Y, which is our FXU. FXU natin is 26.549. So, ano na naman yung A natin? Yung A natin, which is equal to X sub L. X sub L is 1.987. And our B, which is Fx sub L, is negative 1.005. And our Y, our value this time is, X sub R is 2.024. Now, let's substitute the X sub R to our equation. 2.024. We now have a value of negative 0.073. Ayan. So, now, dahil meron na tayong FXR and FX sub L, lahat sila negative, magiging positive yan. Negative 1.005, makakakuha tayo ng positive na value, diba? Which is 0.0739, which is greater than to 0 pa rin. So, this time, diba, nung sinabi ko sa inyo, 2.024 is actually almost equal to the sheet solve, which is malapit na tayo dyan. Nag-sheet solve ako kanina para ma-determine ko yung value ng edge. Malapit dyan, diba? Yan. And, since it is being asked to determine the approximate relative error after each iteration, so, kunin natin yung approximation ng dalawa. Dito, makakakuha tayo ng value na 19.88% and 1.828%. So, this one is the conclusion of our answer. Diyan na tayo magtatapos niyan. Okay? Yan. Huwag nating kalimutan, if we are dealing with second method of second method, we always have we are looking for X and Fx. Okay? Yan. Yan. Ayan. So, now, X and Fx. Okay. So, natin dito? Ito yung equation natin. Yan, kailangan natin yan actually. Ayan. Okay. So, dito, yung gagawin natin dito is, di ba sinabi na 1 and 3? Yan yung initial case natin. So, let's write it here. 1 and 3. Di ba? So, paano natin kukunin si Fx? So, ang pagkuha lang natin ng Fx, you just have to input the equation. Let's say, sin x plus cosine 1 plus x squared minus 1, and mag-ask siya ng question, mag-ask yung calculator natin. Makukuha natin at first 0.0168, but we're not concerned with this because this is in degrees, diba? Degrees. So what we need is to shift mode, then plate number 4, magiging radian na yan. So since magiging radian na yan, diba, naging radian na, makikita natin to sa pinaka-taas ng calculator natin, naging radian na yan. Ayan. Okay. So, dito, yung gagawin natin dito is, di ba sinabi na 1 and 3? Yan yung initial case natin. So, let's write it here. 1 and 3. Di ba? So, paano natin kukunin si Fx? So, ang pagkuha lang natin ng Fx, you just have to input the equation. Let's say, sin x plus cosine 1 plus x squared minus 1, and mag-ask siya ng question, mag-ask yung calculator natin. Makukuha natin at first 0.0168, but we're not concerned with this because this is in degrees, diba? Degrees. So what we need is to shift mode, then plate number 4, magiging radian na yan. So since magiging radian na yan, diba, naging radian na, makikita natin to sa pinaka-taas ng calculator natin, naging radian na yan. Makakuha tayo ng value na 0.575. Ayan. And, next na naman, input natin yung 3. Makakuha tayo ng negative 1.698. Yan yung value na makukuha natin. Now,
Ang question, paano natin yan kukunin, di ba? Wala na tayong, ano. But, we got you kasi meron tayong formula na given. Ano yung formula? Ito, minus nito. Then, dito na naman sa taas, dito tayo mag-start. Do not forget, itong sa first, minus dyan. And the same as to this, ano dyan. Yan yung pattern. Yan. Minus dito. So, let's say, 3 minus, ano yung ano natin? 1.698. Then, times, yan, 1 minus 3. Then, negative 0.575 minus 1.698. This should be 698. Ayan. Yan. So, let's multiply. 3 minus 1. Do not forget the negative sign, ha? Kaya magkamali tayo niyan. Then, 1 minus 3 over negative 0.575 minus. And do not forget, negative sign. Ayun, no? Diyan, kunting-kunting ano dito. Kapag hindi ka focus na nagsusulat, magkakamali ka talaga. So, makakakuha tayo ng value na negative 0.0240. 0240 or 0.0243 or about to get 3 decimal places, di ba? Negative 0.024. Ayan. Now, let's get back to the equation. Inaka-input na siya diretsohan, ha? So, negative, ano mag-ask siya ng x? Ano yung input natin na x? Negative 0.024. Ayan. Mayroon na tayo this time, 0.484. Okay. Now, let's try. Again, yung pagkuha natin dito. Kasi hindi na naman natin alam yan. Just repeat the process itself. Let's say, ano? Yan. Yung technique ginagawa ko, babalik lang ako dun ulit sa ano natin, equation natin. Pwedeng, gawa ng equation, input lang natin. And this time, let's say, ano natin? Let's say, 0.024 negative 0.024 minus negative 0.484 tapos 3 minus negative 0.024 over negative 1.698 minus negative 0.484. Yan. Do not forget the sign as always. Diyan tayo nagkakamali. Makakakuha tayo this time ng negative 1.2296 or 1.229. 1.23 na lang, ha? 1.23. Negative 1.23. Ayan. So, let's get back to the equation na naman. Mag-ask tayo ng, yung x natin, negative 1.23. So, this time, makakuha tayo ng negative 2.751. Ayan. Now, let's repeat the process. Ayan. Ano na naman? Negative 1.23 minus negative 2.751 times, do not forget the sign, ha? Kaya dyan din ako nagkakamali sa mga sign. Negative 0.024 minus negative 1.23. Negative 1.23. 0. Negative 0.484 minus negative 2.751. And now we have 0.233. 0.233. 0.233. Now, substitute na naman natin yung sa equation. 0.233. Meron tayong value na negative 0.275. Now, ito na naman yung natin. Repeat the process. Okay? 0.233 minus negative 0.275. Negative 1.233 minus minus 0.233 over negative 2.751 minus negative 0.275. Do not forget the sign. Nakakalimutan ko na naman. 275. This is equal to 0.395. 0.395. Let's get back to the equation. Mag-ask siya 0.395. This is equal to negative 0.212. Okay? Masyado na tayong malayo. So, ano pala yung tinatanong sa problem? Locate the first positive root of f prime of x, positive root. Ayan. So, dito, mag-e-end na tayo dyan. Nakuha na natin yung hinahanap natin. Ayan. Ayan. Yan yung hinahanap natin. So, ako, nag-stop lang ako, but I did not specify in the problem.
Yan. Number 4 naman, itong number 4, hindi ko rin alam. Kapag nakita natin yung figure, medyo out of nowhere because we did not study, maisip na lang natin napahirap yung exam. But now, let's try. Actually, wala akong answer dito. Kasi, I'm not so sure kasi hindi ko rin napag-aralan that time yung Newton-Raphson method. Pero, kapag Newton-Raphson method, we need to take note kapag Newton-Raphson method, ang hinahanap natin is yung x, before that, meron tayong iteration, meron tayong x, meron tayong fx, and meron tayong f prime of x, meron tayong EA, yung percentage na naman na hahanapin natin. EA, ayan. 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 So, this time, anong gagawin natin? Di ba? The same as to yung sa una. Makukuha natin actually ito, yung ano natin. Sige nga, alamin natin kung ano yung value nito. Pi h squared. Pi h squared. 9 minus h over 3 minus 30 is equal to 30. Let's say, makakakuha tayo ng value na, okay, kapag i-shift solve natin ito, ha? So, shift solve natin, i-try ko, pi h squared 3 times 3 minus h over 3 alhamdulillah 30, makakuha tayo ng h is equal to 2.027. Yan. But we are talking about Newton-Raphson method. Sa Newton-Raphson method, unang-una, we need to determine first kung ano yung fx natin, f prime of x. But ano yung fx natin by the way? Yung fx natin is just the equation na nakuha natin, pi h squared, 9 minus h over 3, transpose natin sa kabila yung 30, giving negative 30. But what is f prime of x by the way? F prime of x is just the derivative, first derivative of this one. So ano, di ba? Ito pi h squared 9 minus h over 3 minus 30. Di ba sa rule ng derivative kapag constant, nagiging 0 na yan. 0. Ayan. 0. So, what is this? Ayan. So, di ba? Ayan. So, let's segregate this one. Pi h squared 9 over 3 minus pi h squared over 3. This is h squared times, okay, pi h cubed over 3. Ayan. This one, 9 divided by 3 pi h squared minus, ito, pi h cubed over 3. Ayan. This one, 3 times 2, 6 pi h. 6 pi h minus, okay, 3 times 1 is equal to 3 pi h squared. Always natin nagma-minus ng 1 sa natin exponent. Then since but dito 3 times 1 3, then 3 divided by 3 1, 3 pi h squared. Sa yan yung f prime of x na equation natin. Yan. So let's start at 1 2 3 4. So ano pala yung x natin this time? Diba it says in the problem na initial gaze of r will always converge. So this yan na yung natin, yung reduce, yung 3. So input to when our equation in terms of x, which we have fx is equal to pi h squared 9 minus h over 3. Yan. Mag-ask yan ng mag-ask siya ng, di ba, pi h squared times 9 minus x over 3 minus 30, and yung fx natin. Mag-ask siya ng value ng x, so ilagay natin is yung 3. So 3, makakuha tayo this time ng fx 26.55. But nakasanay natin 3 decimal places, so let's try 549. So punta naman tayo sa f prime of x. Sa f prime of x is pi h minus 6 pi h squared, 6 pi h minus pi h squared. So ano yung natin, di ba, 3. So 3, makakuha tayo ng 28.274. Yan. Okay. Next na naman, di ba?
So, ano yung mangyayari dito sa Newton-Raphson method? Ito yung hindi dapat natin makalimutan. Di ba yung ano natin is yung x minus fx over f prime of x. Makukuha natin yung ux natin. So, ano yung fx natin? 26.549 over 28.274. Mayroon tayong panibagong 2.061. Okay, do not forget ha. Yung pagkuha natin ng ux, x new, is just equal to x old minus fx over f prime of x. Meron tayong 2.061. So, let's get back to the problem and let's input 2.061 sa f prime of x. Meron tayong 25.504. Okay, doon na naman sa another equation natin. 2.061, meron tayong 0.866. Okay. So, di ba? Malapit na tayo dito. As you can see, nag-shift solve ako kasi yan yung dapat na in-expect natin na value. So, let's repeat this process, this one. Repeat natin yan, ha? Okay. 2.061 minus 0.866 over 25.504. Meron na tayong value na 2.027. Yan. So, let's get back to the equation. Ayan, 2.027. Makakuha tayo na value ng 2.385 times 10 to the power of 3. And sa first derivative, sa f prime of x, ano yung formula natin? Okay, makakuha tayo ng value na 25.300. Ayan. So, dumating na tayo doon sa expected natin na answer. Which is sa una, hindi ko alam kung may mga ganyan-ganyan pala. So, the purpose of this one pala is maipakita natin as to how the calculator come up to the answer. Diba? Nag-shift solve tayo but we do not know how. Paano niya yun nagawa. Ganun lang. So, I hope sabotable din naman. Hindi ko alam kung naintindihan yung explanation ko. Ay, but before that, syempre, kailangan natin yung EA, yung percentage. So, ano pala yung formula natin dito? Yung formula natin dito is just, we need to base it to our x, di ba, yung x natin. But as always, this one is considered as no answer here, but we need to start it here. 2.061 minus 3 over 2.061. Yan yung formula. Yung x na percent minus x previous, x percent minus x previous, over x percent. Then, makakuha tayo dito ng, but multiply to 100%, ha? So, makakuha tayo ng 2.061 minus 3 over 2.061 times 100. Makakuha tayo ng 45.56. Never mind kung negative siya or positive, but that's exactly the percent. So, this one is, I think, let's say, 2.027 minus 2.061 over 2.027. This is equal to 1.68%. Yan. Yan siya yung answer. Yan.